Gandang umaga po muli sa ating lahat. No? Ngayon po ay araw ng Pasko. At baka po yung iba po, inaano na po na Pasko po sa inyo. No? Sabihin mo nga sa kapatid, namasko ka na ba? No? Kung pinakupunindigan po yung pamilya Christmas sa family bonding tuwing Christmas season. Pero wala naman tayong problema dyan. Papasalamat tayo sa Diyos dahil nandito tayo ngayon. Malakas, nag-celebrate, maghininga, at higit sa lahat, magkakasama tayo. At alam natin kung bakit tayo nag-celebrate ng Pasko. It's not all about the gifts, it's all about the Son of God, which is the Lord Jesus Christ. Kapagin mo nga mo, salamat kasi nandito ka ngayong Pasko. No? Pagpapatuloy ko po ang ating pag-uusapan about behind the scenes o nakatagong kamay ng Diyos o sikretong paggalaw niya sa buhay mo na hindi mo alam siya pala kumikilos. No, tandaan niyo po ulitin ko lang ulit, to make it clear po, no? Meron na po tayong dalawang Sunday bago mag-2023. Tanong lang po, nararanasan mo pa rin ba ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo? No, kaya ngayon po, this year 2023, last 2 Sundays, 24 po, no? To make it clear, last 2 Sundays po, ulitin ko lang ulit, no? Tanong lang po ulit, may nararanasan ka pa ba sa Diyos? No? Dahil kung hindi pa siya tapos, ako lang po, ang kasarapan ng laban sa dulo. Dito mo malalaman kung meron pa ba, kung mananalo ka ba o hindi. Kaya hanggat hindi pa tapos ang laban, huwag kang susuko at huwag kang aayao. No? Kaya, gintian mo nga po gintian mo naman po ngayong katabi at batiin nyo nga po ulit na magandang umaga po. Hindi po ako sa tahimik no? Hindi po ako sa tahimik. Ulitin ko lang ito, yung behind this po, ulitin ko lang ang series po ito, nagpapatunay na ang Diyos kumikilos sa buhay mo. No? Lahat na pangyayari sa buhay mo, it's either failure, it's either yan po ay victory, o nagtagumpay ka man, nasaktan ka man, lahat po yan ay siguro o malamang may kinalaman ng Diyos. Yes, amen. Ang dahilan ng ang dahilan ng ngiti mo ngayon at ang dahilan ng pagsambang ginagawa mo ngayon ay hindi dahil sa malakas ka lang, kundi dahil ang Diyos kumikilos sa buhay mo. Amen. Pwede po palakpakan niyo lamang po ang Panginoon. Tayo nga pong natin yung lugat kung ito tayo manalangin. Lord, marami pong salamat, Lord, sa umagang ito. Guide us and facilitate us, Lord, today. Dalangin po namin, Panginoon, hanggang sa online, kumilos ka po, Panginoon. Dalangin talaga po the power of your word, Lord God. We invite the Holy Spirit, Lord, na siyang kumausap po sa amin at magturo po sa amin ngayong umaga, Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong salita ay mangaral po sa amin at magpakilala ka po muli, Panginoon, na ikaw ay Diyos na mabuti at hindi ka nagbabago, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat muli, magsabi lamang po ng Amen. Palapakan natin muli po. Hindi malakas sa palakpak po. Magbabago ng taon na, hina pa rin po ng palakpak po ninyo. Huwag mo galing yung palakpak mo na yung nangangalan, sa pagkakal mo, ganyan pa rin, hindi nagbabago. No? Dito ka lang, ang behind the series is all about pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Mula nang ikaw ay pinanganak hanggang ngayon, hanggang sa ikaw ay na-encounter mo ang Diyos. Na backslide ka, patuloy ka naglilingkod, nanlamig ka, ang Diyos nandun pa rin. No? Kaya bawat nagpapalo up sa'yo at bawat nangyayari sa buhay mo, yan ay sikretong pagkilos sa'yo ng Diyos. Na hindi mo nakita, hindi pumasok sa isipan mo siya pala may gawa, pero totoo lang, according sa Bible, Diyos pala ang gumawa nun. Kaya tinan niyo po ito, bibigyan ko pa yung quotation. In the mystery, ano po sa mystery? Yung mga bagay na hindi mo alam. Pag may mga bagay na hindi ka alam, ito ang dapat mong gawin. Trust God. Kapigin mo ka, kapatid, ba't ka nakatulala? Amen? No, mukhang nag-iisip ka na ngayon kung anong nagsibela mo mamaya. Kami po, tulog lang, no? tulog lang. In the mystery, trust God. Pastor, hindi ko alam. Kaya ka nagtitiwala kasi hindi mo alam. Yes, amen. Ikaw ba, no? Pangako ka kaya. Tapos hindi mo alam kung kailan yung totoo pa rin. Magtiwala ka na lang. Yes. Diyan lang ginagamit ang word ng pagtitiwala. Kaya kung ang Diyos, kung hindi mo alam ang mangyayari next year, ipagkatiwala mo sa Diyos. Pastor, ako ba isaswertehin? Dapat ba akong magdamit ng pula ito pag New Year? Wala akong pakidan. Ang pakialam natin, pagtitiwala mo sa Diyos. Hindi mo na kailangan maglagay pa ng pampaswerte sa bahay para swertehin ka. Mamalasing ka nun. Kaya sabi ko sa inyo, may tindahan po sa Santa Cruz, Manila, na nagtitinda ng pampaswerte na lugi. Tindahan ng pampaswerte na lugi. Dapat sana sila yung pinakamayaman ngayon. Kaya in the mystery, trust God. Kapag sa panahon hindi mo alam nangyayari sa buhay
mo, nakasaktan ka, may mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo alam. No, Lord, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Bakit nagpipray naman ako? Bakit ganito pa rin nangyayari? No, pagkatiwalaan mo ang Diyos. May sinabi po ba na magbabalik ka na lang ulit ako, no? Kasi maraming slide po ito. Bibilisan ko po ng bibilisan. Magtatanong lang po ulit ako. May mga panahon ba sa buhay mo na kung kailan loko-loko ka, doon ka pa pinagpapala ng Diyos? Kung kailan hindi mo inaayos, pinagpapala ka pa rin. Amen. Oh. Ito na, may mga pagkakataon pa sa buhay mo rin na kung kailan inaayos mo, doon pa parang hindi kumikilos ang Diyos. Yes. Oh. Diba? Ay, hindi mo maintindihan. Hindi mo maintindihan kasi nga, pagkilos ng Diyos yan eh. Kaya ganyan ang Diyos na mabuti. Na kahit pasaway ka, ang Diyos kikilos pa rin sa buhay mo. Amen. Hindi dahil sa pasaway ka, hindi dahil ang Diyos na mabuti. Ang dahil ko hindi, ibig sabihin ko magpasaway na lang ako. Hindi. Ang sinasabi ko sa inyo, ang Diyos napakabuti talaga. Kung ako lang ang tatanungin, kung ako lang magtatanungin sa inyo, kung ako magkukulit, hindi ako nakarapat dapat pagpalain ng Diyos. Pero dahil siya'y mabuti, kahit nagkakasala ka, ang Diyos, handa ka pa rin pagpalain. Kailang mabuti ang Diyos sa pinaglilingkuran mo. Di siya kagaya ng tao na pabago-bago ng isip, pabago-bago ng pakiramdam. Okay ngayon, dahil Christmas, bukas, dahil wala na pamasko ha. Magtatampo, iiyak. Oh, wala na sa church. Isa pa, in the mystery, trust God. Pag hindi mo na nangyayari, hindi ka sigurado, pagkatiwalaan mo ang Diyos. Amen? Hindi mo na mangyayari sa araw ng bukas, pagkatiwalaan mo sa Lord. Pangalawa, in certainty, obey God. At kapag sigurado naman, sumunod ka sa Diyos. Amen. Ba? Niliwanag ko po, may mga pangyayari po ngayon sa buhay niya. Pastor, hindi ko alam. Baka ito na lang ang gagawin ko. Diba? Pinaligtad mo. Yung mystery, tawag dito, kumakapa ka sa dilim. Pero sabi sa Bible, kapag hindi mo na nangyayari, magtiwala ka lang. Pero, kapag sigurado ka naman sa mga mangyayari, sumunod ka sa Diyos. Amen. Tanungin mo nga, ikaw ba sigurado na ba talaga? Kaya ating pag-aaralan mo sa umagang ito is about a story to tell. Tanungin mo nga ba ang kwento, ang katabi mo, ang kwento mo ba'y may kwenta? Ang kwento mo ba ay karapat dapat ikwento? Ang kwento mo ba ay nakakalakas? Ang kwento mo ba ay nakaka-encourage ng paglilingkod sa Diyos? Tanungin mo nga ulit ang katabi mo, ang kwento mo ba ay may kwenta? Diba? Diba? Palakpakan natin mga paling Panginoon. Okay, kaya bigyan ko po kayo ng mga background po. Okay, number one, everybody has a story. Lahat po tayo may tinatawag na kwento. Kwento ng kwentong kotsero, kwentong kababalaghan, kwento ng buhay mo na gusto mong ikwento. Lahat tayo may tinatawag po na kwento. Pangalawa po, but everybody is a story. Ikaw, hindi ka pwede kang maging kwento rin. Binagano ko, huwag ka kamukha po ng grammar po natin ha. Everybody has a story. Lahat ng tao may kwento, pero ikaw, pwede ka maging kwento para maging kalakasan na katabi mo. Yes. At sa susunod mong generation. Kaya, kung gusto mo maging kwento sa ibang tao para maging kalakasan ka, ayusin mo na agad ngayon. Kung gusto mo lumakas next year, ngayon pa lang ayusin mo na. Amen. Isa pa. Ito. Pakibasa po. 1, 2, 3. Basa. Nobody has a perfect story. Lahat tayo, bukod sa hindi tayo perfecto, wala tayong perfectong kwento. No, may kwento tayo na nag-fail tayo, may kwento tayong kaloko. Kasi nga naman, hindi po lahat ng, bukod sa hindi tayo perfecto, walang perfectong kwento sa buhay natin. Lahat tayo sumablay. Amen? Kapikin mo ako mo, ikaw sumablay ka na din, huwag ka na magkaila. Kaya nobody has a perfect story. Isa pa, sabi dito, pakibasa po, you can never live a perfect story, but you can live a better story. Hindi mo kayang mabuhay ng perfectong kwento sa buhay mo, na perfecto, pero pwede kang mamuhay na mas maganda kaysa ngayon. Yes, amen. Paano mo gagawin yan? Dapat mong kamakilala si Jesus. Tandaan po, ito, lahat nagbago sa buhay mo nung nakilala mo ang Diyos. Kasi dati nung wala kang Diyos, ang gusto mo lang magtrabaho eh. Gusto mo lang magpayaman, gusto mo lang mag-asawa, magkapamilya, then that's it. Pero nakilala mo ang Diyos, kasama pala sa buhay ang paglilingkod. Amen. Na kapag pala ikaw namatay, meron pa palang susunod na buhay. Na tawag dito, ang buhay mo pala sa lupa, sabi sa Bible, from 70 to 80 years lang. At sabi dito sa Bible, pagdating ng eternity, walang hanggang buhay yun. Amen. No? Kaya, hindi ka lang dapat nagpe-prepare ngayon.
Na hindi ka lang dapat pinapaayos ang buhay mo sa physical na mundo pong ito, kundi sa buhay mo pagkatapos pa ng buhay pa din sa lupa. Amen. Kaya dito ko natin, but you can live a better story. Gandahan mo naman kwento mo. Yes. Sabihin mo, so gandahan mo naman ang buhay mo. Gusto mo ba yung kwento mo sablay pa rin hanggang ngayon? No? Gusto mo ba pagdating ng 2024, no? Ito ng pastor, malas pa rin ako. No? Tandaan niyo po ito mga kapatid ha, ang goal natin by 2024 ay hindi maging katulad ng 2023. Amen. Kung magbabago man, dapat mas maganda at mas malaki. Amen. No? Kasi kung design lang, nako, may pakiramdam mo ba kayo nakarang taon? O nung January mo, pagputok ng alas 12, may pakiramdam mo kayo, ay, parehas lang. Di ba? May pakiramdam minsan, pag ang naramdaman yun, ay, parehas lang, parang ng 2022 lang, parang ng 2020, napadelikado ka natin. Kaya sabi ng Bible, but you can live a better story. Amen. No, hindi ka lang hanggang dyan. Hindi ka pasaway habang buhay, sinasabi ko sa'yo. Hindi ka sakit na ulo sa habang buhay, sinasabi ko sa'yo kapatid. Sabi ng Bible, ikaw yung binago ng Diyos at maging kalakasan sa ibang tao. Yes. Kaya muli, sabi mo sa mo, Merry Christmas kapatid. Isa pa, ito, bibilisan ko ba? You cannot choose your situation. Ang katunayan ng buhay, hindi ka pwedeng mamili kung ano mangyari sa buhay mo. Lord, pwede ba bukas? Swerte naman. Alam niyo ba, pag ang tao, Lord, pwede ba bukas? Swerte naman. Pwede ba bukas, ang ulam ko naman ay ganito? Pwede ba bukas ay papunta naman ako abroad? Hindi ka pwedeng mamili ng sitwasyon. Pero sabi dito, you can choose your story. Hindi ka pwedeng mamili ng sitwasyon, no? Hindi ka pwedeng, parang ganito pa yung mga kapatid, ha? Hindi ka pwedeng mamili ng kung sinong anak mo, pero namimili ka kung sino mapapangasawa mo. Amen? Ayun ang realidad ng buhay. Hindi ka pwedeng mamili kung sinong nanay mo, tatay mo, sino ang magiging anak mo, pero ang realidad, ang mamimili ka ng mapapangasawa, kaya gusto mo magandang lahi, kung ano pa rin magandang lahi. Amen. Amen. Amen, amen. Oh, di ba? Binibigyan ka ng idea kung gusto mo maging practical. May tanong po ang mga kapatid. Sabi po ng isang pasok ang tanong siya, tatanong ko rin po sa inyo. Tanong niya, napakinggan ko ito sa conference eh, hayaan niyo pong i-share ko sa inyo. Tanong, ito po yung tanong. Ano pong mas madali, magmahal ng madami o magmahal ng iisa? Amen. Ano pong mas madali? Sa isa lang. Pastor, Christmas na pinag-madali. Binibigyan ko po yung idea eh. Ano mas madali? Magmahal ng madami o magmahal ng iisa? Alam mo, sagot, magmahal ng madami mas madali. Alam mo kung bakit? Kasi, ayoko na sa'yo, palit. Ayoko na sa'yo, palit. Magmamahal ka na madami. Alam mo, mahirap pagmahal ng mag-isa. Sample lang ako kayo Ang asawa mo, mamahalin mo mag-isa na habang buhay. Hindi pa bago-bago mo dyan. Parang ganito yan, kung ikaw, no, kung dumating man yung time na tawag dito, na parang nagsasawa ka na, tinan mo ha, parang nagsasawa ka na, pag dumating ka sa point na ganyan, tinan mo, ang standard na kagwapuan sa'yo, asawa mo. Dapat yung mapapangasawa ko, mas magandang lalaki sa asawa ko. Yun ang standard mo. Kaya ko alam po, yung faithfulness, sobrang hirap yan. Kaya mas mahirap magmahal ng isa. Kasi ba, alam mo kung bakit? Covenant mo sa Panginoon eh. Kaya pala sabi ng Bible, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Siya lang ang talagang karapat dapat mahalin. Amen. Kapikin mo nga katay, may natutunan ka ngayon. Di ba? Kaya maging faithful. Kung may asawa ka, maging faithful ka sa asawa mo. Yes. Amen. Amen. Ayaw na pong mag-iingan na mag-asawa mo kung magpapalit na po sa next year. Ulitin ko lang daw, kung may asawa ka, kapikin mo, maging faithful ka sa asawa mo. Kaya sabi ng Bible, you can choose your situation, but you can choose another story. No? Hindi mo pinili. Diba, in fact, yung kalagayan mo siguro ay hindi mo pinili. Siguro nasaktan ka din sa ibang tao, pero you can choose your story today. Pwede mong ayusin, pwede mong i-repair, lalo na sa tulong ng Panginoon. Tandaan niyo ba, ang 100% ng pagbabago, makikita mo sa Diyos yan. Amen? Kaya may dalawang bagay po kasi
word. Dalawang bagay pero may apat na points. Number one is beware at pangalawa and be aware. Beware of the story at pangalawa, be aware of the story. Magkaiba po yung beware sa be aware ha. Mag-ingat sa kwento at pangalawa, tawag dito, maging mapagmatsyag o mapagbantay sa mga kinukwento. Sino po bang mahilig sa kwento? Tanungin mo lang, mahilig ka ba sa kwento? Ito sa kwento. Yes. Yes, tayo. May kailan po kayo mahilig sa kwento? Yes. Yung kalalabas pa rin ng balita, isang kompleto na. Yes. Amen? Kapikit mo ka na, parang ikaw yun ah. Para ikaw yun ah. Oh, di ba? May portion sa Bible, siguro nabasa mo na pero hindi mo napansin. Kasi nga naman, tawag dito, hindi mo alam mga baka may sinasabi ng Diyos. Pero sabi ng Bible, siya'y kumilos behind the scenes. Tandaan mo, ang Diyos, hindi na kailangan siya magpakita ng visible para ipakita sa yung Diyos siya. Hindi siya kagaya ng tao na kailangan niya magpasika para lang makilala. Ang Diyos, kahit nakatago siya, kaya niyang gumawa. Amen. O, tiyan po ha. May portion pa sa Bible sa Book of Acts na si Peter po na naginip at doon siya nakakita ng pangitain. O, di ba? O, ayan po yun. Kung natulog siya, may nakita po siya parang siyang pumot na merong mga tawag dito, may mga hayop. According sa Jewish culture, mga marumit. Okay, ito po sa Book of Acts, chapter 11, verse 1 to 19. Mahaba po ito, babasahin ko lang po na mabilis para maging mapamilyar lang po kayo. Ulitin ko lang po rin, ito yung senaryo na sa Apostol Pedro ay nanaginip at nagkaroon ng pangitain ng Panginoon. Ang senaryo pong ito ay nagkaroon ng kaligtasan sa mga Gentiles o mga unbelievers. Dati po ang salvation kasi para sa Israelita lang. Kapag ibig sabihin po, tayo, impero talaga tayo. Kasi ang kaligtasan noon sa bayan lang ng Diyos, which is sa Israel. Ito yung sabi ng Bible. Pakibasa po. 1, 2, 3, fire. The also the believers brought and they have heard that the Gentiles also have Ito. received The apostles and the believers throughout Judea heard about the Gentiles also had received the word of God. Ibig sabihin po, yung word of God dati para sa mga Israelita lang, o mga Jews. Alam niyo po yung Jews? Mountain Jews. Naantok po. Mamaya mo po yung nagsipela. Parang kagabi po kayo nagsipela mga bata. No, bakit tanungin mo, bakit inaantok ka man? Ito ka, Gian. Parang kagabi ka nagsalubong. Sabi ng Bible the apostles and the believers throughout Judea heard the Gentile. Sabi ng Sipro word. Ibig sabihin po, ang may nakakita kay Apostol Pedro ng word of God ay ipinasa na sa mga hintil o mga hindi Israelita, kagaya mo. Okay? Ito yung ngayon yung issue. Ulitin ko lang, pag sinabing Gentiles, hindi tiga-Israel, is either Pilipino, ibang lahi na katulad natin. Amen. Nasabi sa Bible, hindi sila pwede makatanggap ng word of God dati. As it's only for the Jews lang, yung word of God, which is, ito yung sinasabi ng culture noon. Sabi sa kasi in the verse, and said, you went into the house of uncircumcised, went and ate with them. Hindi ko na ba talagalugin yung circumcised and uncircumcised. Alam niyo na po yan ha. Baka po baka magkaroon po kayo laro sa inyong isipan. Hindi ko na po tatagalugin. Pero sa ibang parang sasabihin ko po. Sabi ng mga apostol, and said, you went into the house of uncircumcised men and ate with them. Ibig sabihin po yan, parang ito. Sabi ng mga apostol at mga believer, ano ka ba, Pedro? Bakit ka nakahilubilo sa mga hindi mananampalataya? Kasi po, pag sinabing uncircumcised noon, ay sinasabi noon, ikaw ay hindi mananampalataya. Kasi po, the only country lang naman po talaga na circumcised ay required ay Philippines at Israel. Ano ba, sorry yun? Ayoko na pong Tagalogin. Alam niyo na po yan. Sabi sa Bible, ito yung issue. No? Sabi niya, you went in the house of uncircumcised men and ate with them. Hindi ka lang nakipag-uusap, kumain ka pang kasama nila. Di ba? Parang ugaling Pilipino po yan. Kailan na po ba ugaling Pilipino? May kaangkas ka lang sa bato. Uy, jowa niya siguro yun. Yung katabi ko, malaki siya na babae. Buntis. Tinanuha yung katabi mo, malaki siyan. Hindi pa ito na yung lechon ng Sunday. Marami naman parang nahuli yan. Di ba? Ganyan yung ugali ng mga believer noon. Kaya babasagin natin yung mga verse by, I will give you verse by verse. I-explain ko po sa abot na kayo makakaya sa isang maikling na oras.
Kasi dito sabi ng Bible, starting from the beginning, Peter told them the whole story. Ito na ngayon. Ang mga tao po na ma-issue, hindi inaalam ang buong kwento. Basta kung anong nakita nila, yun na yun. Ito ngayon, si Peter, si Apostol Pedro, ikinento na ngayon yung whole story. Kaya ang ating topic is a story to tell. Diba? Sabi ng Bible, starting from the beginning, Peter told them the whole story. Mula sa simula hanggang magwakas. Sabi ng Bible, ito, sabi ng verse, and said, you went in the house of simple men and ate with them. Sabi dito, binalikan ko yun, I was in the city of Joppa praying, and in a trance I saw a vision. Sabi dito, si Pedro pa nasa Joppa, natulog. Tapos po karami mo ng vision lang sa pagtulog eh. Amen? In a trance, and saw a vision. Sabi sa Bible, ano na verse, saw something like a large sheet, ay pinakita ko sa yung picture po kanina, may isang kumot na napakalaki. Sabi sa Bible, being let down from heavens, binababa po sa kalangitan, by its four corners, and it came down to where I was. At bumababa siya sa according doon sa kay Apostol Pedro, doon sa kanyang lugar mismo. Na-picture out niyo po, yung picture kanina, si Pedro natutulog, tapos sa kanyang panaginip, sa kanyang pangitain, may bumababang malaking kumot, at may doon sa mismong kanyang lugar. Sa kasunod na verse, sabi dito, I looked in and saw four-footed animals. May nakita, tinignan niya, at may nakita siyang four-footed animals. Ano ba yung sample ng four-footed animals po? Baboy. Ano, chicken? Pag siya po four-footed animals, mga apat kong paa. Diba? Mga apat ang paa na hayop. Gabot kami sa kakatabi mo, tao po yan. Sabi sa Bible, I looked into it and saw four-footed animals, the earth, wild beasts, reptiles, and birds. Sabi ka dito, ano verse? Ito, then I heard a voice telling me, get up, Peter, kill and be eat. Parang Tagalog niya, Pedro, gumising ka na. Hawakan mo katabi mo, banggitin mo pangalan, hoy, gumising ka na. Jihan, gumising ka na. Sakto-sakto pa yung verse natin, no? Sabi ni Lord kay Pedro, Pedro, gumising ka na. Get up, tumayo ka na. Magkatay ka at kainin mo yung kainin yung kakatayin mo. Sabi dito, sa verse, binibilisan ko ba? Sobrang haba nito, ha? Balikan nyo lang po yung verse po ito. Sabi ng Bible, I replied, surely not, Lord, nothing impure or unclean has ever entered in my mouth. Ibig sabihin mo dyan, yung four-footed animals po, which is sabi sa Bible na marami, yun po kasi yung talagang nakadesenyo, o symbolically speaking, tayo yun. Pag wala kang Diyos, pag wala kang Kristo, marumi ka talaga. Kasi, only by the blood of Jesus Christ, kaya tayo nalinis at tinubos ng Panginoon. Kaya ito ngayon po yun, ha? Sabi ni Pedro, ganito, Lord, hindi ko kailan magkakainin yan. Wala, kahit minsan sa buhay ko, na kumain ako ng maruming hayop. Na-enter in my mouth. Kaya, ang tawag sa mga Gentiles noon, o mga unbelievers, mga unclean. Amen. Ibig sabihin, yung Word of God, sobrang linis, hindi pwedeng i-share sa Gentiles. Binibigyan ko pa ng background na wala, di pa po ito yung point sa atin, ha? Sabi sa Bible, the voice spoke from heaven a second time. Ito na ngayon. Palong beses na si Lord, kinausap si Pedro, do not call anything impure that God has made it clean. Sa Tagalog po, huwag mong tatawaging marumi ang mga bagay na nilinis ng Panginoon. Amen. Ibig sabihin po, si Lord Jesus, according by culture, ang word, babalikan ko ha, by culture noon, ang word of God para sa mga Israelita lang. Pero sa verse po ito, break ng Diyos yung boundary niya. Ng word of God, hindi lang para sa Israelita, kundi para sa iyo rin. Ng kaligtasan, hindi lang para sa mga Jews, kundi para sa pamilya mo rin. Naku, hindi ka na masaya kapatid. Ulitin ko lang ulit ha. Dati, ang kaligtasan sa Israelita lang. Ngayon, kasama ka na. Yung anak mong pasaway, asawa mong pasaway, no? Lahat kayo pasaway. Sabi ng Bible, ang kaligtasan, break ng Lord yung boundary. Sinama na tayo mga Gentiles, mga Hintil. Amen? Sabi sa Bible, ito pa, this happened 3 times, no? Inulit-ulit ng Diyos. Kasi alam mo bakit niya inulit? Kasi ayaw sumunod ni Pedro eh. This happened 3 times, and then it was all pulled
Sabi sa Bible, ito na kasunod. Sabi sa Bible, right then, 3 men who had been sent to me from Caesarea stopped the house where I was staying. Ibig sabihin po, may 3 tao naman po na nandoon sa kanyang lugar na pinagtutulugan. Si Pedro, parang ina-analyze niya ba kung totoo ba yung napanagipan niya o kanyang pangitain. Ang Diyos, nagpadala agad ng tatlong tao para sunduin siya. Parang ganito po yan. Si Pedro ayaw pang sumunod, pero si Lord nag-go muna ng daan. Amen. Parang ganito. Ito bigay ko siya revelation mga kapatid Parang ganito yung mga kapatid. Yung hindi ka ba handang sumunod, ayaw mo pa, nagpapasaway ka pa, pero ang Diyos, piniprepare na pala yung daanan para sa'yo. Amen. Nagpapasaway ka pa lang, ang Diyos, inaayos na ang future mo. Amen. Ito si Pedro, uncertain pa siya Hindi pa siya sigurado kung susundin niya. Pero si Lord Jesus, ang Diyos, nagpadala ng tatlong tao para sunduin si Pedro. Bakit? Kasi may isang sabi sa Bible, sa kasunod verse, may isang pupunta ako sa nakakita ng anghel para itusan yung tatlo at ipatawag si Pedro. Ba? Duro mo, Christmas na Christmas, matindi ang verse na pinag-aaralan natin. Matandaan niyo po kayo yung verse natin. Sabi sa Bible, the Spirit told me to have no hesitation about going with them. These 6 brothers also went with me, and we entered the man's house. Sinundo ngayon si Pedro. Sabi sa the verse, ito na po yan. He told us how he had seen an angel appear in his house and say, send to Joppa for Simon who is called Peter. No? Susunduin na po ngayon si Simon, which is called the Peter, nung nakailang Panginoon. No? Ang ginawa po, from fisherman, naging fisherman na siya. Kasi po Simon means fisherman. At Peter means fisherman, fishers of men. Okay? Ito na kaya, ito na yung kwento. Sinundo kayo sa Pedro. Background bago ito, sabi sa Bible. He will bring you a message through which you and your household will be saved. Ito na kayo yung Gentiles. Ito na yung simula natin, mga anak ng Diyos ngayon. Yung mga hintil na katulad natin, na walang relasyon sa Diyos dati, na ibang bayan, ibang lahi, pero inabot ng Diyos. Kaya pala, kung si Lord Jesus sinabi na ganito, hindi lang dapat ang Israelita maligtas, dapat ikaw rin. Huwag mo sabihin na, kami lang ang maliligtas. And Diyos ka, yung Israelitang bayan niya, permit niya boundary, pakabutin ka Tapos may reliyon magsasabi, kami lang ang ligtas. Ngayon pag ang reliyon, sinasabi kami lang ang ligtas, ako, mali yun. And Diyos, sobrang yung boundary para abutin ka. Amen. Amen. Diba? Sasabi pa lang, ako ang daan. Sa pintuan ng daan. Sa kaliwa ang daan. Sa kanan ang daan. Ang dating daan. Sa likod ang daan. Sa likuran. Daming daan. Pero isa lang daan. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Then, kapigin mo kapatid mo. Sabihin mo sa kapatid mo, ang pamilya mo ililigtas ng Diyos. Pamilya mo ililigtas ng Diyos. Kaya, yan ang good news sa ating mga anak ng Diyos. Hindi ka dapat ito lang, biblically speaking, hindi ka dapat kasama talaga sa salvation Pero inabot ka ng Diyos, siya mismo buwan, sumira ng boundary. Di ba? Kaya, biblically speaking, parang itinulad tayo sa pagkain marumi. Amen. Sabi ng tao, huwag kang kakain ng ganyan. Bakit? Dudumi ka, magkakasala ka. Sabi nga sa Bible, lahat ng kanyang nilinis, huwag mo sasabihin marumi. Dahil nagpaparumi sa tao, hindi yung kanyang kinakain, kundi lumalabas sa kanyang bibig. Kaya ikaw pa-church ka, good. No? Kung ang lumalabas sa bibig mo, marumi, ako, ayun nagpaparumi sa tao, hindi yung kinakain. Hindi ang dugo, hindi ang karning baboy, hindi ang pabo, hindi ang alaga mong manok. Ano pa? Buhaya. Kumakain po kayo ng buhaya. No? Yung dami nyo kinakain, pero sabi sabay, hindi ka dumudumi dyan. Ang nagpaparumi sa tao, kasalanan. Amen. Tuloy ko yung verse, sabi sa Bible, pakibasa mo, 1, 2, 3, 4. As I began to speak, the Holy Spirit came on them as he had from the beginning. Di ba ang ganito nangyari? Si Pedro, uncertain siya, hindi siya sigurado, hindi niya alam na nagtiwala siya sa Diyos. Sabi sa Bible, nagsisimula pa lang sa magsalita, bumaba na yung presensya ng Diyos. Di ba sarap nun? Yung worship nila, sabi pala, good pala, bumababa na yung presensya ng Diyos. Kaysa naman yung nagkaubos-ubos na yung boses ng napuhalag na, na hospital after worship leading,
Kapikin mo, ang hirap ng bes. Hirap ng bes. Diba? Ito, sa pagsunod ni Pete ni Apostol Pedro, magsisimula pa lang siya magsalita, bumaba ng presensya ng Diyos. Bakit? Para iligtas ka. Kaya may Christmas, para iligtas tayong lahat. Ako, ang asawa mo at ang buong mo sambayan, sabi sa Bible. At sabi sa Bible ito, then I remember what the Lord had said. John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. Amen. Ha? Kaya may baptism po kayo dapat maranasan. Number 1, baptism of the water. Pangalawa, baptism of the Holy Spirit. Yan po yung nakakapag-speak in tongues ka na. Nagkasalita ka na ibang lingwahe. Kaya minsan pag nag-speak in tongues, ay si Pastor nag-i-check. Hindi po nag-i-check, speaking in tongues po yun. Kaya hindi po ako nag-speak in tongues po in public kasi sabi sa Bible, ilagay sa kayusan. Hindi niyo po kasi maintindihan. Heavenly language po kasi yun. Sabi ulit na, dalawang maranasan mo, baptism of the water at pangalawa, baptism of the Holy Spirit. May tinatawag pang universal baptism pag nanonood natin sa kalangitan. Sabi sa Bible, ito, if God gave him the same gift, He gave us who believe in the Lord Jesus Christ, who was I to think that I could stand in God's way. No? Kaya ang salvation, kung iniregalo niya sa mga Israelita, sabi ng Bible, inadapt ka, parehas na karapatan na nakuha mo doon sa Israelita, pati sa'yo, parehas lang tayo. Kaya sabi ng Bible, ikaw ay binigyan ng Diyos sa karapatan maging anak. Rights mo yan. Amen. Amen? Yung adopted child tayo, pero ating rights, kaparehas ng legal son. Amen. 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 Ba? Yung di mo bang pag nanalangin ka, tutugunin ng Diyos, rights na anak yun, humingi sa kanyang ama. Ba? Kaya, 2024, maging prayerful ka lalo, kapatid. Karawin mo ng anak ka ng Diyos. Amen. Bakit ang Diyos gumagawa kahit hindi mo nakikita, kahit hindi mo nararamdaman, kahit sa inyo, palaging kahit uncertain ka, kahit hindi ka siguro sa nakikita mo, tandaan niyo po ito, ang Diyos hindi nagbabago, siya lang yung Diyos. Sabi sa Bible, ito, sabi ng verse, sabi ng Bible, when they heard this, they had no further objection and praise God, saying, bro, ito na ngayon yung apostol, mga believers na judgmental. Nung pagkakita kay Apostol Pedro, sabi nito, bakit ka nakihalubin sa mga unbeliever na yan? Sa mga uncircumcised person? Bakit ka nakapagkita sa mga person na yan? Bawal yan! Di ba? Pero, sabi ng kasunod na verse, eto, nung nalaman nila yung buong kwento, ay, ganun palang nangyari. Eto na ngayon, nung nalaman nila ang buong kwento, ganito lang yung sinabi nila. Wala na silang objection Ito ang sinabi nila. Ito, sabi ng Bible. So then, even to Gentiles, God has granted repentance that leads to life. Na tinanggap ng Diyos pati pagsisisi mo. Amen. Dati Israelita lang. Ngayon, pati Pilipino, Amerikano, Russian, Korean, tinatanggap na yung repentance. Bakit? Ang tunay na pagbabago, nagsisisi. Amen. Kung talaga nagbago ka, nagsisi ka. Amen. Kaya ito, number 1, yung nakalila po yung dalawang category, mag-ingat po sa dalawang bagay, sa dalawang kwento. Number 1, yung beware at be aware to the stories. Bigyan ko po ng tig na dalawang points po sa bawat category pong yun. Number 1, beware of second-hand stories. Kapikin mo ka din mo, beware of second-hand stories. Beware of second hand. Ano po ba yung pastor? Parang ganito po yung nakakawala. Sabi po ng medicine, kapag daw po ikaw ay naninigarilyo, ang tawag sa'yo, first-time smoker. Okay? Tapos, pag tumabi ako sa talanghap ko, sabi ng science, ako ay second-hand smoker. Ibig sabihin po, parehas ang naninigarilyo pag tumabi ako sa'yo. Ibig sabihin po, pag nagka-cancer ka, naninigarilyo ka, magkaka-cancer din ako. Parehas lang ang tama. Yes. Amen. Amen. Okay? To make it clear, ayun po yung illustration. Sabi dito, ang second story dito, stories that you believe that you have not seen yourself. Parang ganito, naniwala ka sa kwento na hindi mo naman nakita. Tawag dyan second hand. Amen. May nagkwento sa'yo sa bahay. Galis ka po, at anong nakita mo ba? Second hand stories yun. Huwag kang maniwala, beware. Mag-ingat sa second hand stories. Kasi nagkwento siya, hindi niya rin nakita
Amen. Kaya anong gagawin? Patayin ang chismis. Amen. Hindi po ang chismosa. Patayin ang chismis. Amen. Hawakan mo sa balikat ka mo, patayin ang chismis. Second hand dyan. Yung non-chismis, kung may parusa sa ikaw na second hand, nag-send ng story, parehas na nakababagsakan, parusa ka ng Diyos. At sabi sa Bible, kasama yan sa 7 deadly sins. Amen. Ang pag-chismis, ang pagsasabi ng kwento na hindi wala ka naman doon, sabi sa Bible, sa Book of Proverbs, ay isa sa mga kinasusuklaman ng Diyos. Amen. Oh, di ba? Ito, sabi sa Bible, sa Acts, the apostles and the believers throughout Judea heard that Jesus also received the word of God. Narinig nila eh. Narinig lang nila. Yung mga believers noon, narinig nila, si Pedro, narinig ko si Pedro, nag-share ng gospel. Beware. Oh, di ba anong response sa mga napatay noon? Nagalit sila kay Pedro. Bakit? Hindi nila alam eh. Hindi nila alam yung nakinig sila ng second-hand stories. Na wala naman doon yung nagkwento, narinig lang nila, pero pininiwala nila. Tawag doon second-hand stories. Ito, sabi sa Bible, sa the verse, so when Peter went up Jerusalem, the uncircumcised believers criticized him. Ibig sabihin po, si Pedro ngayon, kapwa mo ng patay at tinuligsa siya. Na hindi niya alam, Diyos pala kumilos. Amen. Kaya pala yung kaaway mo, na-born again, pero magpinapadalaman mo, Lord. Yung kaaway ko, kung hindi mo siya kukunin, ako kukuha sa kanya. Baruin mo, yung kaaway mo, na-born again. Tapos nakinig ka sa chismis, nagsimba lang yan para hindi siya parusahan, no? Second-hand stories. Pero hindi mo alam, ano ba yung nangyari? Kaya pala ang Diyos, kumigil siya sa mga bagay na hindi mo nakikita. Amen. Di ba, ikaw nakabalik ka? Dati ka lang hindi nag-church. Dati ka lang nangihilat ng lalanig, pero bakit nandito ka ngayon? Kasi ang Diyos, kumilos sa parang hindi mo inaasahan at sa parang hindi mo nakikita. Ganyan kabuti ang Diyos sa buhay mo. Kaya ito yun, sa Pastor Pedro, nasa niya rin yan. Yung chinismis siya, ay hindi naman totoo. Yung believers naging critics. Kaya basahan kayo ng word of wisdom. Sometimes we lost in the story that is handed to us. Nawawala ngayon yung kwentong para sa'yo. Dapat ganito ka sana eh. Bakit? That we miss the bigger story God is telling. Hindi mo pinapansin o hindi mo pinagtisin yung dapat mong gawin na na-miss mo, ano ba yung dapat gawin ng Diyos sa buhay mo? Dahil hindi mo siya pagsunod, na-miss mo talaga yung kwentong para sa'yo. Kaya ang Diyos, kung nag-pray ng ibang tao, nag-pray nung iniidolo mong believer, may tinitingala, lahat naman kasi may tinitingala po tayong believer mo, di ba? Sabi lang ganito, pag ako na church, gagayakin ko siya. Ba bagay tayo pinsan? Ako may ganun din eh. Buti na nga lang, yung ginagano ko, hindi bumabagsak. Kaya pala sabi sa Bible, let us fix our eyes on Jesus Christ. Kasi even the best men, even the best women will fail. Only Jesus Christ ang hindi nag-fail. Amen. Kahit pa yung pinakadabi sa tao, lalaki at babae na kilala mo, magpipail sila. Amen. Pero ang Diyos, hindi talaga sila nag-fail. Amen. Napakabuti pa rin ang Panginoon. Kaya kung kapitin mo kasi mo, ang Diyos ng buti sa buhay mo. Kapit mo kapit. Sometimes the story that we have sabi to us, that we miss the biggest stories God is telling. Kaya ang Diyos may sinasabi sa buhay mo. Kinakausap pa yung question mo, kung mawala ka na. Dahil ang Diyos may ginagawa sa buhay mo. Baka may nakikita kang pangit tayo sa buhay mo. Baka tinatawag ka ng Diyos, hindi mo pinapansin. Di ba? Sabi sa Bible, diba ito? Ang very best example, sabi ng Genesis chapter 3 verse 8, yung pumasok ang sin, sabi ng Bible, then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. Ito na kayo na, yung tao naglalakad, nandoon, narinig nila ang Panginoon, naglalakad ang Panginoon doon sa Garden of Eden. Sabi sa Bible, ito, but the Lord God called the man, where are you? Nagtatanong siya, hindi dahil siya hindi alam ng Diyos. Di ba all-knowing nga siya, Lord? Ibig sabihin, alam ni Lord, nasa siya Dan. Ibig sabihin po, inaalam ni Lord, ano bang sitwasyon ngayon ni Adan? Kaya tinatanong yung, where are you? Okay?
Okay? Sabi ng Lord, but the Lord God said, call to the man, where are you? Sabi sa Bible, ano verse ito? And they hid from the Lord God among the trees of the garden. No. Narinig mo sa Panginoon, kaya nagtago sila. Kaya alam mo na, pag nagtatago ka, yung naranasan yung pinapalo up ka, nagtago ka bigla. Wala? Naranasan mo yung mga kapatid? Yung pinapalo up ka, biglang ay umalis. Diba? Ito ngayon yan. Sabi sa Bible, naulit ko yung verse, sabi sa Bible, ito na yan. He answered, I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid. Ito na ngayon, pumasok na pong kasalanan, panalo ko na ngayon sila ni Satanas. Sabi ni Lord, ito, and he said, who told you that you were naked? Ito yung tanong, sino nagsabi sa'yo, nakabad ka? Second-hand stories. Siya. Ang sabi lang naman ng Panginoon, huwag kainin. Yung puno na hindi po yung puno, yung bunga, yung puno na nagbibigay ng bunga, na makakala kung ano mabuti sa masama. Ayun lang naman yung kwento. Pero sabi ng second-hand story ni Satan, talaga ba? Totoo ba talaga? Yun pa talaga totoo? Na pag kumain ka niyan, mamamatay ka. Talaga ba sinabi ng Diyos yun? Second hand, ikaw ngayon naman, pero ikaw ngayon, nagdududa ka na, nga ano? Di ba parang ganito? Christmas naman, mag-beach muna tayo. Hindi yung magagalit si Pastor. Totoo lang, hindi mo ko galit. Promise. Di ba? Yung nagkwento sa'yo, hindi magagalit si Pastor. Second hand. Amen? Ano Bible na? Who told you you were naked? Have you eaten from the tree of that I commanded you to eat from? Sabi ng bata, you will never be living sa Manuel's land. Hindi ko rito, ang Diyos, hindi mo kaya mabuhay kagaya ng ibang tao. Yes. Huwag mo na pangarapin. Kaya dito ko rito, balik ko yung verse kanina, ang demonyo handa kang labuhin, hindi mo basta, hanggat maaari ayaw ng marating mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. May God's will para sa'yo, huwag ka magmamadali. Ay Diyos, piniprepare na yung daraanan mo. Piniprepare na yan para sa'yo. Bakit? Kasi gusto niya marating mo yun. Pero ang demonyo ayaw niya. Dinay-delay niya lahat ng bagay sa'yo. Na dapat hawak mo na, pero dinelay niya para sa'yo. Kaya ulit ko ito. Kaya unang chismoso po sa Bible, ito, si Satan. Kaya ulit ko ito, you will never be happy living somebody else's life. Hindi mo kaya maging katulad nila, kaya huwag ka na magsana all. Ang realidad, ang buhay ko, hindi mo pwede maging buhay. Gusto niyo ba buhay ko? Kayo nagpapalo tapos kayo magpiprepare ng message. Tapos, alam mo makulit ka, ipapalo up kita. Matahimik po mga Merry Christmas po. Kaya dito na you will never be happy living somebody's life. Kaya huwag ka nang sabi sa ibang tao, buti pa siya. Buti talaga siya. Kasi may plano rin ng Diyos sa'yo. Kung maganda rin yung buhay niya, magiging maganda rin ang buhay mo. May kanya-kanya tayong kwento mga kapatid. Sabihin mo sa may kanya-kanya tayong kwento. Sabihin mo pa, ang kwento mo magkakaroon ng kwenta. Isa pa, bakit? Ito yan. Don't be anybody except yourself. Don't force somebody to be you. Diba? Maganda yun. Huwag mo daw persahin. Don't be anybody except yourself. At huwag mo daw persahin ng ibang tao na maging kagaya mo. Diba napansin niyo po? Ako napansin ko na talaga. Dati, nung panahon ng 80s, 90s, kami po, laki kami sa laway. Yung panahon ngayon, nakasalayaw na. Pag yung anak ko, pahinga akong cellphone, bigyan ng cellphone. Pahinga ko sa sapatos, bigyan ng sapatos. Pahinga ko ng bigyan ng layaw. Kami nakasalaway. Pero yun, pero bago kami dyan, papagalitan ka muna. Di ba sarap tanggapin? Pagalitan ko na bago tanggapin. Laki kami sa laway. Napansin mo, yung culture dati, hindi na pwede ngayon. Yes. Dati,
bata, pinapalo tumitino eh. Ngayon, pag pinalo mo yung bata, nagre-rebelde. Kaya pala, hindi pa pala pwedeng ipilit kung ano ka noon at ano sila ngayon. Parang ganito, kami nga dati ganito eh. Kayo yun, hindi kami. Dapat sa ito mag-observe kayo sa bawat pamilya po ninyo. Sa bawat pamilya natin. May mga sinasabi kayo minsan na sa inyo pwede, pero sa amin hindi pwede. Ang lakas na magbiro, halos magpataya kayo sa akin, hindi kayo nagkakapikon. Pero kami, mag-aasaran, magpipikon na kami. Hindi kami magpapansilan. Minsan pa taon. Di ba? Hindi mo pwedeng pwede sa ibang tanggol katulad nyo. Bakit pag pinirsa mo, edi kung bigyan na si Pero, bigyan na rin ako. Magkakaiba tayo ng istorya. Don't force somebody to be you. No? Kaya sabihin mo kasi malugi ako. Malugi ako. Huwag mo nang palalimin. Huwag mo nang palalimin. Hindi ko ito. Beware of the second-hand stories. Huwag magpaniwala sa kwento. Maniwala ka sa sinasabi ng Diyos sa buhay mo. Na nung nakilala mo siya, binigay kanya ng buhay na walang hanggan, pinatawad ka niya, at hindi sa lahat, pati ang pamilya mo, ililigtas niya. Kaya don't force anybody, somebody to be you. Huwag mo silang pilitin kung ayaw nila. Kasi magkakaiba tayo eh. Pangalawa, beware of step-back stories. Pangalawa kategori pa ng beware. Beware of step-back stories. Ano ba ito, Pastor? Kagaya mo sa mga may mga Facebook po, may tinatawag kayong memories. 10 memories, 2 years, 3 years. Tapos ginagawa mo, sinishare mo. Step-back memories pa tawag mo. May kailan po ba kayong tao na natawag dito pag nagkukwenta, puro lang karainan sa buhay? Nangyari noon, nangyari kahapon, nangyari isang linggo, nangyari nung nakarang taon, nakarang taon. Step-back stories, mag-ingat po kayo dyan. Amen? Kaya beware step-back stories. Yung wala nang bagong kinakwento, puro siya at sila nakatakan niyang nakaraan. Bigyan kayo ng verse ha. Balikan natin yung verse. Pakibasa po. 1, 2, 3, 5. And then you went into the house of uncircumcised men and ate with them. Dinilawan ko po ha. And said, you went into the house of uncircumcised men and ate with them. Parang ganito po yan. Sinabi sa kanina, ang culture dati, ang kaligtasan sa Israelita lang. Ibig sabihin po kasi, sinasabi ng believer noon, Peter, bakit mo sinira ang gospel sa kanila? Atin lang to. Dati, sa New Testament, ang pinakalan lang ni Jesus, mga nawawalang tupa, which is Israel. Bakit ka ngayon, sinisira ang mga gospel sa Intil? Step-back story siya. Akala niya, si Peter lumalabag sa batas, pero hindi niya alam, sumusunod lang pala sa Pedro. Kaya pala nung sa vision para si Pedro, halos ayaw niyang sumunod, kasi alam niya yung rules. Alam niya yung culture ng Israel na hindi pwede i-share ang gospel doon sa mga hintil na katulad natin. Alam mo na. Kaya, beware step-back stories mo na yan. Doon ba, sa mga step-back stories. Dati, pag sinabing pastor, nakabarong. Tapos naka-necktie. Diba, pugi-pugi tayo sa pastor dati, hindi nakabarong pag preach. Tapos nakabalat, may bakal. Tapos pag si pastor na gano'n, nararamdaman may pinipreach niya. Tama yung mga tao na nabuhay talaga. Panahon ng 90s sa pastor, sinasabihan kami, bakit kayo nagmamaw ng pastor? Wala kayong ethics. Step-back stories na yan. Pwede sa inyo noon, pero may hindi na pwede. Pero parehas naman ng gospel, Jesus Christ pa rin naman eh. Yes. Parehas tayo ng produkto. Kaya nga ako sa session, hindi ko ni-record ng mga damit. Bahala kayo suotin nyo, basta may damit kayo. Takpan ang dapat takpan. Hindi ko yung sasabihin na dapat lang, hindi ko sasabihin sa inyo dapat lang yung damit hanggang sahig. Ang buhok nyo, huwag nyo paputulan. Dati pa yun, hindi na yung pwede ngayon. Amen? Kaya ito, sa Israel, sabi na, Pedro, bakit naman Pedro, sinira mong gospel sa mga hindi Hudyo? Bakit? Sa kasi ng verse,
kaya na, stop carrying old feelings and new experiences. The longer you live in the past, the lesser the future you enjoy. Parang ito po yan. May experience ko, nasaktan ka ng church. May experience ko ba kayo? Nalismaya ka sa church? Hindi mo ba nasaktan ka dahil hindi ko alam kung paano ka nasaktan? Siguro disappoint ka sa isang tao sa church meet nyo dati. Tapos, pag namumuhay ka sa step back stories, which is the memories, mga past experiences, dadalhin mo yan doon sa present church mo ngayon. Step back story. Tandaan niyo po, lahat ng tao pwede kang masaktan. Hawakan mo sa balikat ka rin mo, sabi mo sa mga, lahat ng tao pwede kang masaktan. Kahit si pastor pa, pwede kang masaktan. Kahit pa ang katabi mo, pwede kang masaktan. Kaya nga ito, stop carrying old feelings into new experiences. May bago kang church, let go mo na yung dati. Kaya kasi masaktan lang ulit ako ng church. Old experience. Bakit? Sabi dito, the longer you live in the past, the lesser you the future you enjoy. Nakakalimutan mo, ang Diyos pa nagpe-prepare for your eternity. Sa future mo, inaayos na pala ng Diyos, pero nabubuhay ka sa nakaraan. Amen? Kaya alam niyo na ngayon, ang Diyos, iba-iba ng panahon, iba-iba ng season, pero ang Diyos, Diyos pa rin. Na kahit ikaw naglolo ko, ikaw ay nagpapasuhay at nagpapakabay ka, ang Diyos parehas pa rin. Amen. Diba? Hindi ka nag-times at nag-times ka. Ibang resulta, nag-times ka, hindi ka pinagpala. Tapos, kung kailan hindi ka nag-times, pinagpala ka, confusing, di ba? Nangangulugan lang na ang Diyos, napakabuti. Hindi siya nakadepende sa gagawin mo. Ay, hindi sabihin, hindi lang ako magtatapat, pastor. Subukan mo. Ipapasasabi sa inyo ba, bakit ang Diyos napakabuti? Malalaman niyo sa example ko mamaya. Sabi dito, sa kasunod na verse, what stories are you holding on that are old? No? Kaya yung mga dating mga kwento, bitawan mo na. Kapit mo lang, bitawan mo na. Kung nasaktan ka noon, huwag mo nang dalhin ngayon. Amen? No? Paano ito? Dapat ang church ganito, dapat si pastor ganito, dapat ang katabi ko ganito, sa bagong church ko. Huwag ka lang gano'n, old stories yan. Step back stories yan. Delikado po yan. Beware. Marami bang malapit na yan? Marami. Amen? Pero hindi ikaw to. At hindi rin yung katabi mo. Amen? That are keeping you from what's new, what's now, what's true, and what's real. Kaya pag ikaw lagi na buhay sa nakaraan, nakakalimutan mo may buhay ka pala ngayon. Amen. May masaya kang buhay, nakakalimutan mo anong pwede mangyari ngayon, paano mangyayari, ano bang totoo, at ano ba yung pwede, ano ba yung totoong pwede mangyari sa buhay mo. Kaya don't live in the past. No, ngayon, iwanan mo na lahat ng mga nangyari ngayon 2023. At hayaan mo ang Diyos kumilos sa'yo ngayon at sa susunod na taon. May palapakan mo natin si Lord. Pangatlong points ko ako. Sa category naman po ng be aware. Number 3, be aware of selected stories. Ano po ba ito, Pastor? Be aware of selected stories. Ibig sabihin po yan, no, yung kwento hindi mo binuo. Bigyan mo kayo ganyan. Yung nag-away sila ng kapatid niya, ang kinuwento niya yung side nila. Tapos, yung kinuwento niya kumampi sa'yo, kasi selective stories. Amen? Nagawa niyo na po ba yung marating? Amen. Yung para magkaroon ka ng kakampi, kinuwento mo lang yung side mo. Hindi mo kinuwento yung buo. Amen? Balik ulit yung verse. Sabi ng Bible, ito nga si Pedro, ikinuwento niya lahat. Starting from the beginning, Peter told them the whole story. Ang sabi ng Bible, without oxen and stable stays clean, but you need a strong ox for life. Sa book of Proverbs, without oxen and stable stays clean, but you need a strong ox for a large harvest. Parang ito po yan. Kung gusto mo magpala buhay mo, ayusin mo buhay mo. Yan po ang spiritual meaning po yan. Hindi po siya literally speaking. Yan po yung nakatagong meaning. Okay? Yung stable po yung tinatawag na kulungan. Kung gusto mo ng large harvest, handa ka ba? Para ganito, para mas pwede yung bibigyan ko pa ng
example. Alam niyo po ba ako, dati, nung tayo isang pamilya pala po sa church, sabi ko, thank you Lord, ang church laging malinis. No? Walang sulat yung pader. No? Ganun. Pag lumalaki pala, nagkakaproblema ka rin. Paliwanag ko sa inyo mamaya ha. Okay. Tapos napasin mo, ang malaking church ang problema, isang mga problema rin mo, ano? Kalat. Kalat sa upuan, di wala kung saan napupunta yung kalat. Kaya sabi ko, kailangan mo na stable na maganda to make it clean. Para may contain o para ma-maintain yung ox. Kung gusto mo ng large harvest, ayusin mo yung kulungan. At ayusin mo mismo sarili mo. Bigyan ko kayo na papababawi natin. Malalim na rin po yun, papabawi natin. Pakipasa po, 1, 2, 3, 5. Maraming blessing. Maraming blessing. Ang taong pinagpala, maraming pinagdaanan. Di ba? Kaya ito bago ka na-bless, ang dami mo ng bless, ang dami mo ng mga pinagdaanan sa buhay. Ang alam lang ng tao, nandiyan ka na, pero hindi mo alam, hindi nila alam, behind the scene, umiiyak ka pala, bago mo marating yan. Kaya, kung gusto mo maging blessed, kaya mo ba? Tanungin mo mga katay mo, kaya mo ba talaga? Tanong, gusto mo bang, huwag na kami kasamahin, gusto niyo bang yumaman? Kaya mo ba? Kaya mo bang i-handle yung stress? Ay, unti na lang. Bigyan mo kaya, bigyan mo po kaya ng secret. If you cannot handle stress, you cannot manage success. Tagalogin ko ha. Kung hindi mo kaya i-handle yung sakit sa ulo, yung stress mo, hindi mo kayang panghawakan yung tagumpay mo. Amen? Kaya, ang training to become success ay mga stress. Kaya kung sumasakit ang ulo mo yung kakakwenta nang wala, yan po kasi ay training mo para pag pinagpala ka na. Diba? Sabi ni Steve Maraboli, sabi niya, kapag daw ikaw ay lagi nakakaranas ng mga problema sa buhay, good news, malapit ka na sa success mo. Amen. Kaya akala niyo ba mayayaman walang problema? Marami silang problema. Tayo daan lang, misa nga, 10 lang eh. Sa kaya milyon, kaya mo ba? Yung daan nga lang, sakit na ng ulo natin eh. Sa utang eh. Kaya ako, may New Year's resolution ako. Bago magtatanggal ako ng mga utang ko. Kailangan pagdating ko ng January 1. Yung may mukha akong lalakad sa kalsada. Bakit? Walang utang. Tanungin mo kanina, ikaw ba gusto mo ba naman? Amen? Kaya ang taong bless, maraming mess. Isa pa. Sabi dito, lahat ng blessings may burden. Sample ako kayo. May mga kabataan naman dito eh. Sino mo rin gusto mag-asawa talaga? Gusto magkaroon ng pamilya? Sabi ng amen. Uy, isa na lang. Isa na lang gusto magpapalya. Ayun na lang. Ayun na. Hindi ko pa nga pinapaliwanag eh. Kaya lahat ang asawa mo, blessing yan. Totoo lang. No. Pasang totoo ba? Sa pagkalang siya, parang hindi siya blessing. Para siya'y curse. Nilagay ko siya ito yung gawin, I curse you, I curse you in Jesus' name. Di ba? Lahat ng blessing ay burden. Sample. Sample ako kaya ha. Sino ito gusto magkaroon ng kotse? Taas na kamay. Kotse. Kanta nyo, may burden yan. May burden yan. Ano yung burden, Pastor? Maintenance. Pinimaintenance mo pala yun. Kailangan mo palang i-change oil. Kailangan mo pala ng gulong. Sabi na, ako nagtanong ako ng gulong ha. 10,000 gulong. Isang gulong lang. Kaya mo ba? Kaya, lahat ng blessing may burden. Yung asawa, bugin-bugin ka dati. Hindi mo alam. Pag 1 taon lang pala yan. The other year, burden na. Kailangan ng blessing may burden. Kailangan mong i-maintain.
na ang pagpapala mong asawa, kailangan mo palang i-maintain, pagandahin mo, ayusin mo, bihisan mo, pakainin mo, mahalin mo, burden. Sobra-sobra. Amen? Kaya lahat ng blessing, burden. May burden. Saan ko na kaya? Sino gusto mag-promote sa trabaho? Promote sa trabaho naman po. Ang pasang wala kang trabaho. Sige, halimbawa may trabaho ka. Gusto mo mag-promote sa trabaho. Amen. Di ba? Di ba? Gusto mo mag-promote sa trabaho. Tanong. Ako nagtanong ako. Hindi naman talaga dumagdag ang sweldo mo. Dumagdag lang yung trabaho. Dumagdag lang konti. Ay, ako nang promote pastor, yung palang reality. Ako nga, bahala ka na boss pag makita mo to. Ako nga, nasa printing shop ako, ang sipag ko sa trabaho. Sobrang sipag ko. Layout ako na layout. Yung pinapagawa sa akin ng 1 day, katapos ko ng 1 day, akala ko natutuwa sa akin, boss ko. Anong ginawa sa akin? Bert, bukas, pangibang kang trabaho. Sayang lang pala. Di ba? Pag ginagalingan mo pala, hindi pala tumataas ka, dumadagdagan ang trabaho. Amen? Kaya lahat ng blessing may burden. Amen. Alam mo na lahat, kung gusto mong yumaman, may burden, nai-stress sila. Yes. May stress, problema sila, isa pa. At hindi lahat ng burden ay blessing. At hindi lahat ng nararamdaman kung parang pahirap ay pagpapala rin. Kailangan mo lang alisan. Change your story. Choose your story. At hayaan mo kumilos ang Diyos sa buhay mo. Kung ikaw, hindi naging masaya ang taon mo, ito, gawin mo, next year, piliin mo a better story. At this time, hayaan mong pakilaman ka ng Diyos. Amen. Isa pa. Pakilaman po. 1, 2, 3, 5. You are not ready for the burden of blessing. Ito yan. Pakibasa po ulit. Every blessing will become a burden. Kung hindi ka daw ready na pagpalain, then the blessing will become a burden. Kapag hindi ka pa, ayun ang dahilan. Kung bakit hindi pa siya dumarating, baka lang maging kabigatan sa iyong pagpapalang pwede mo maranasan. Sample lang kayo Christmas naman ngayon. Magalit kayo kung magalit kayo. Sabihin ko totoo na, according sa Bible. At according dito, if you're not ready for the burden of blessing, then the blessing will become a burden. Sample. Baka kayo wala ka pang asawa ngayon? Baka ikaw ay single pa rin? Baka kaya ikaw ay may hinihingi ka, hindi pa rin binibigay ng Diyos. Baka maging kabigatan mo. At hindi ka ba handa? Alam mo, isa lang anak mo. Lord, gusto ko na po ng pangalawang anak. Kaya mo ba? Di ba, tagal mo lang humingi Lord, pangalawang anak, Lord, pangatlo. Ako nga, hindi humingi, nabigyan ng Diyos. Diba? Diba? Lahat ng blessing may balik. Handa ka ba magpuyat? Yung gising ka, tulog siya. Tapos pag tulog ka, gising siya. Kaya mo ba yun? Kaya kung hindi ka pa ready, hindi niya pa ibibigay. Ganun din sa pagpapalang darating sa'yo. Totoo, may darating na pagpapala sa'yo. Pero ang tanong, baka mas hindi ka pa ready? Kaya, alam mo, dyan ko napakabuti ng Diyos, kaya hindi niya pa binibigay. Kasi baka yung ibibigay niya sa akin, baka ikayabang ko Ani mo ang pagpapala na binigay sa'yo, lumaki naman ulo mo. Ikinayabang mo naman. Kasi naman ngayon, sapat-sapat lang. Ang bait mo naman. Kaya, i-prepare ang puso by next year. Malaki ang gagawin ng Diyos next year. Kaya bibigyan ko yung dalawang burden. Number one is burden of faithfulness, fruitfulness. Kapag dumadami, may burden pa pag dumadami. Dahil pag dumadami, na mo umiinit. Diba? Ako, naka-prepare na ako pag sakaling umabot tayo ng 200, mag-i-schedule ako ng mga services, hindi tayo isang service lang. Baka ikot-ikot lang tayo dito. Hirap tinanggal mo. Yung ganito parang init-init na Naka-ready tayo. The burden of fruitfulness. Kaya ako naghanda ako pag
Ang mga bata ay sinulatan lahat ng dingding nito. Eh, pinag-pray ko yan eh. Diba? Kaya, ito, bigyan ko ng idea. Ito, marami sa iniyakan mo ngayon ay bunga ng pinag-pray mo dati. Diba? Ipinilit mo eh. Lord, pahingi pong asawa naman. Pahingi pong anak. Lumago po ang church. Kaya, tingnan mo ngayon, ano mga nagpapayag? Diba hiningi mo yan? Ito kayo mga kapatid? Kaya mag-iisip ka ngayon. Pinag-pray mo yan eh. Pray ka ng asawa, sumakit mo sa asawa mo. Nag-pray ka ng anak, sumakit talo ulo mo. Kasi naging version 2. Ha? Yung, sabi yung nagkasulat. Dati nung onti pa lang mo, wala pa namang kalat. Yung dumami rin ang kalat. Di ba? Sabi sa akin, pinag-pray mo yan, di ba? Pero sa lahat ng problema, yun ang pinakamaganda. Yung dumadami, nagiging fruitful tayo. Isa pa, pangalawang uri ng burden na pwede mo maranasan, the burden of faithfulness. Mahirap yan. Kaya nga, nauna po yung tanong ko sa inyo eh. No? Yung faithfulness mo sa asawa mo, mahal mo yan, i-maintain mo yan. Amen. Kasi ang tao, pabago-bago. Hindi siya araw-araw mabait. Hindi siya araw-araw masulit. Hindi siya araw-araw moody. Kaya the burden of faithfulness. Ikaw pa rin ba ay magiging tapat pa rin sa Panginoon? Kaya it's not all about yung mga nangyari sa buhay mo. It's all about yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya, dalawang burden, the burden of faithfulness. Handa ka pa rin bang magtapat sa Diyos? Yes. Kahit na alam mo, na hiningi mo, ay hindi ay parang nagsisikat ang hiningi mo. Faithfulness. Yung pamilya mo ngayon, hindi lahat may pamilya, pero ikaw may pamilya ka. Burden of faithfulness. Maging faithful ka sa asawa mo kahit hindi ka nakikita. Maging faithful ka sa asawa mo kahit hanggang sa chat, hanggang sa text, hanggang sa trabaho mo, maging faithful ka. Amen. Burden. Kailangan mo i-maintain. Amen. Kaya ito, alam ko po, nabasa na po sa Facebook po ito. Nabasa pa ito po isang article ito po yung ex-member ng sex-bound dancer si IC. Siya po si IC Trasona Aragon. Ang kanya po napangasawa ay sa contestant po ng Starstruck. Anong sabi po dito? Yung kanyang anak po ay, sabi niya, anak, mahal na mahal kita. So, supportan kita sa mga gagawin mo. Ang sabi dito, dumating yung time, nagkaisip po ang kanyang anak. Ang kanyang anak po ay naging member ng drag queen. Siya po'y kagaya ni siya po'y kasamaan ni Pura Luca Vega. Ito po, anak niya po ngayon sa picture, ito na po siya ngayon. Tanong, kung ikaw ay dumaan sa point na ganyan, ano kayong gagawin mo? Burden of faithfulness yan. Pero alam mo, ito yung magandang sinabi po ni IC. Sabi dito, Andre, I love you so much. To not support you on things that will harm you, I always here for you. Ay, tindan niya po. Pakibasa nga po. Pakibasa po. 1, 2, 3, 5. Andre, anak, I love you so much to not support you in things that will harm you. I'm always here for you. Sabi niya, saya niya po magbasa po mga kapatid, no? Para po parang kandila na lang po muna. Sabi ni IC, ito sinabi, anak, mahal na mahal kita. Kaya hindi kita susuportahan sa lahat ng ginagawa mo, lalo na kung masasaktan ka lang. Kasi sa mundo po ito, pag sinabi acceptance, tolerance. Pero hindi. Ang acceptance, mahal ka kahit ano ka. Hindi siya tolerating. Parang ganito, ikaw mahal ka ng Diyos, tanggap ka ng Diyos, kahit nagulong-gulong ko kaminsan. O madalas. Kahit na nag-backside ka, sabi niya, mahal ka pa rin niya, accept ka pa rin. Ito yung pagmamahal ng isang magulang, no? Sabi niya, anak, mahal na mahal pa rin kita, kaya hindi kita susuporta sa bawat maling gagawin mo. Kaya maraming tao, binash si IC. Hindi na alam yung sitwasyon. Alam na nila ba sa article, pero yung whole story, hindi nila alam. Pinili lang yung kwento, pinili lang yung word,
Para saan? Para i-justify yung maling pakiramdam. Kaya diba sabi ko sa inyo, totoong may nararamdaman ka, pero hindi totoo lahat ng nararamdaman mo. Yes. Amen? Kaya number 4, be aware of side stories. Ano po ba yung pastor? Pakibasa po. Stories that exist alongside of the diba? Ibig sabihin po, maging mapagmatsyag po kayo sa kwento po bago mangyari yung kwento na yun. Bakit po, pastor? Yung chapter 11 po ng Book of Acts, ang main story po talaga niyan, nagsimula sa chapter 10 ng Book of Acts. Ang nakita lang po natin kanina, ay yung gumawa ng himala ang Panginoon, bumaba ang Holy Spirit, nagpakita ng vision ng Panginoon, at sinare ang gospel sa mga Gentiles sa katulad natin. Pero merong main story sa Acts chapter 10. Now sabi dito, this happened 3 times and then it was all pulled up on heaven gates. Diba yun yung kanina? Heaven and gates. Sabi ng Bible, right then, 3 men who had been sent to me from the top of the house where I was staying. Ito na yung verse chapter 11 kanina. Pinabalikan po natin. At sabi dito, the Spirit told me to have consultation about going with them. These 6 were also went with me and we entered the man's house. Isa pa. Sabi dito, he told us how he had seen an angel appear in his house and say, send to Joppa for Simon who is called Peter. He will bring you message through which you and all your house will be saved. Ayan yung kwento kanina na sa chapter 11 na ipapahayag ang mabuting balita sa mga hintil na katulad natin. Yan lang yung alam natin. Pero yung main story nasa chapter 10. Talagang istorya. As I began to speak, the Holy Spirit came on them. He had come on us at the beginning. Binuin mo, magsisimula pa lang magsunod si Pedro, ipoproclaim pa lang ang gusto sa mga hindi man nagpaltaya, bumaba ng Holy Spirit. Ganyan na gusto natin minsan, Lord, himala mo na. Holy Spirit, mag-take over ka na kaagad. Ganyan na gusto natin paminsan-minsan. At sabi pa dito, bago tuloy po yung paliwanag ko, sabi dito, when they heard this, they had no further objection and praised God, saying, ano sinabi na? Wala na kami objection. Kalooban ng Diyos yan. Ito, tinan niyo po yung chapter po ito, sa chapter 10. Okay, ito po kasi pinanggalingan ng istorya po yan. Na kaya po nabuo yung chapter 11 dahil sa chapter 10. Ito kasi yung before na nangyari. Ito talaga yung pinaka-meaning ng chapter 11 sa chapter 10. Sabi ng Bible, and you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit with power. With power. May kapangyarihan. No? Alam natin na ang Diyos inanoint ang Panginoong Jesus na mayroong kapangyarihan at bago bumaba kasama ang Holy Spirit na may kapangyarihan. Sabi dito, Jesus went around doing good and healing all who sabi ni devil, for God was with him. Sa Tagalog po, si Lord Jesus, sinapa rito, no, sinamahan siya ng kapangyarihan ng Diyos, may banal na espiritu, nagpagaling ng may sakit, nagpalayas sa mga demonyo. At sabi dito, bakit? Dahil ang Diyos kasama niya. Alam mo lang yung chapter 11, si Lord, binahagi ang mabuting balita sa ating mga hindi. Pero ito yung tunay na istorya. Sabi sa verse, and we apostles are witnesses of all it throughout Judea and Jerusalem. Kami yung witness, kami saksi sa ginawa ng Panginoong Jesus. At sabi dito, ito yung pinakamaganda, they put him to death by hanging him on a cross. Ba? Diyan ako, malapit na ako. Tapos ipagpuputulin ko istorya lang. Ang Diyos, si Pedro po, bago niya ipangaral ng mabuting balita sa mga hintil, ito po yung nangyayari. Bago kasi Lord Jesus, may encounter mo na kay Jesus, ipaliliwanag mo nila, ano ba kabuti ang Diyos? At sabi pa rito, kayo mga Hudyo, pinatayin niyo ang Panginoon. Ano sabi niya? They hang him on the cross. Pero tingnan niyo po, anong punctuation mark? Di ba, kama? Ibig sabihin, hindi pa tapos. Ibig sabihin, meron pang continuous thoughts, meron pang mga kasunod niyan, kaya hindi pa tinapos ng Panginoon. Kaya nung namatay siya, pinaghirapan niya salvation mo. Amen. Ipinako siya sa krus, pinahirapan siya, nagkaroon siya ng mess para mag-bless ka. Amen. Dumaan sa matinig pagsuko para pagpalain ka. Bakit? Ito sabi ng Bible, but God raised him to life on the third day. Amen. Amen. Natinaan niyo po? Parang ganito po yan bago sa buhay ulit, bago ibigay yung Holy Spirit na bumaba sa mga hintil na katulad natin,
Pinaghirapan niya muna para sa'yo. Ginawa niya yan para sa'yo. Ginawa niya yan para sa'yo, para sa pamilya mo, para iligtas ka, para pag namatay ka sa langit ka pupunta. Kaya huwag mong pangarapin pumunta ng impyerno, hindi ka nakalisenyo doon. Demonyo nakalisenyo doon. Kaya sabi nito, behind the scene, ang Diyos nagtrabaho. Inayos niya lahat ng meron sa'yo. Amen? Kaya, ang tao gusto lagi ng himala. Totoo naman, masarap ka mo, nakaranas ng himala. Pero nakalimutan mo, yung himala na naranasan mo, dahil sa Diyos niya. Alam mo, mga himala, manood po kayo sa Facebook, manood kayo sa mga articles sa Facebook, manood kayo sa television. Ang naging himala ang tao, puring-puri ang tao sa kanila. Anong comment ng tao? Pastor, pagalingin niyo po ako. Pero hindi nila alam, ang Diyos ang nagpapagaling. Behind the scenes. Diba? Siya ipinago sa krus, namatay, dahil sa kasalanan natin, pero behind the scenes, iniligtas ka pa niya pa rin. Amen. Kaya siya'y nabuhay. Bago siya nabuhay, pinahirapan mo na siya. Bago umarating niya, kaligtasan niya, may naghirap para sa iyo. Walang iba, kundi ang Panginoon. Panginoon po ang Panginoon. Isa pa. Okay, sabi dito, even as Peter was saying these things, the Holy Spirit fell upon who were listening to the message. No? Ito pala yung senaryo bago niya i-preach yung gospel sa mga hintil. Bumaba rin ang banal na spirito. Same scenario, same situation, but different story. Amen? Kaya hayaan mong lagyan ng kwenta ng Diyos ang kwento mo. Papasukin mo siya sa buhay mo. Huwag ka na, this year 2024 na darating, no? Sa taong darating, no? Samahan mo naman ang paglilingkod sa Diyos. Isama mo siya sa schedule, isama mo siya sa itinerary mo. Huwag mo siya i-chapel sa plano mo. Bakit siya nagdahilan ko? Bakit nagtatagumpay ang plano mo? No? Huwag niyo, Lord, saka na lang. Pag birthday ko na, kailan ba birthday mo once a year? Kaya, same scenario, same situation, at higit sa lahat, parehas bumaba ang Panginoon. Saan? Sa pag-proclaim ng gospel. Iniligtas ang bawat pamilya natin. Behind the scene. Hindi mo nakita yun. Pero ang Diyos, kitang-kita yun. Nagkatrabaho siya sa mga bagay na hindi mo nakikita. Kaya ito po aking uli. Nakibasa po, di po natapos. 1, 2, 3, 5. Every story has an end, but every end is just a new beginning. Diba? Kaya, mas gusto ko yung may sakit ako, kasi alam ko pagagalingin ako ng Diyos. Amen. Kasi wala akong sakit. At lalalim naman ako sa Panginoon to. Lalalim naman ako sa Panginoon. Kaya hipot at habo, huwag mong tundo ka ng story mo. Pastor, pasaway ako. Pasaway na ako habang ko. Hindi totoo yan. Ang Diyos, hipot yung akama. Hindi siya talaga nagtundok sa buhay mo. Bakit? Gusto niya baguhin ang story ng buhay mo. Kung ang atik ang pamilya mo noon, hindi na dapat ngayon. Bakit? Ang Diyos namatay para sa'yo, para baguhin ang kwento mo at lagay ng reality at iligtas ang pamilya mo dati. Amen? Sabihin mo nga, mo, napakabuti ng Diyos. Salamat dahil may Christmas. Naparito ang Panginoon. Na dati ang kwento mo lang naman. Pag ako nakagraduate, asawa na kaagad. Pero nakilala mo ang Diyos, nilagdagan yung plano. Kaya this year na pa, sa taong darating, isama mo sa plano mo ang Diyos. Habang nagtatrabaho ka, kausapin mo si Lord. No, habang nasa opisina ka, sama mo si Lord. Habang ikaw ay naglalakad, sama mo si Lord. Habang nagpapalo ka, isama mo ang Diyos. Change your story. Yung, di ba sabi ko rin na hindi mo kaya pumili sa sitwasyon, pero kaya mong mamili ng istorya. Amen? Baguhin natin yung ating senaryo po sa panahon mo. Baguhin natin. Bakit? Kaya ng Diyos yan. Kaya Merry Christmas po sa ating lahat. Pwede po ba tayong natin tumago? Palapakan po natin ang malakas si Lord.